Isang napakalawak na farm na binuksan para sa mga mahilig mag-camping. May katabing ilog at payapang kapaligiran. Hindi mahirap puntahan at kayang-kayang marating ng kahit anong sasakyan. At kahit malapit lang ito sa Metro Manila ay mararamdaman mo ang napakalamig na klima na lalong nagpapasarap sa camping experience. Happy camping it is. Kasama ang pamilya at kaibigan, tara at samahan nyo kami sa isa na namang car camping experience sa isang private campsite na paniguradong susubukan nyo after nyo mapanood ang video na ito. Kaya wag na nating patagalin pa. Ako nga pala si Clyde at kung camping at adventure ang hanap mo, tara, sama ka sa aking kwento. I'm good with this. Ten up, kinda sideways. Still proud we high five anyway. Oh yeah, chasing life through the tall green. You trip, fall, we both just scream. Zipper on the backpack, key in the front door lock, sun leaking through the curtains, coffee steaming, ticking clock. We're tracing out a new map on the back of a receipt. You laugh across the kitchen, bare feet on cold concrete. Let's start the adventure with Convine. Welcome na naman sa panibagong episode. At ngayon, car camping ulit tayo. Kagaya ng sabi ko dun sa aking last episode, kasama natin ang family natin ngayon. At meron pang isang family! Yay! Ganito yung mga nakikita ko sa ads eh. Galing nito eh. May totoo eh. Teka, ganito yan. Isang kasiwas lang to eh. 1, 2, 3, go! Sarado mo ka kaagad! Hindi ka pa umalik sa tayo. Wala ko niisip. Dapat nag-jogging na lang ako kanina. Ayo, big fan! Dapat nag-jogging na lang ako natin. Oo, lapag muna, lapag. 1, 2, 3, down! Madala lang ha. Wow, ento. Okay, yes. Ito na yung ating spot ngayon. Nandito tayo ngayon sa Palaya Natural Farm, isang private campsite dito sa Rizal. At napakalawak ng kanilang campsite. Ito yung napili naming pwesto kasi tanaw namin dito sa harapan yung bundok. Dito naman sa likod, bundok din. Open area siya, medyo mainit ngayong tanghali pero for sure mamaya kapag bumaba na yung araw at gumabi na, malamig dito sa Tanay Rizal. Yun yung aabangan natin ngayon sa episode na to. Kung totoo nga bang sobrang lamig ngayong mag-camping sa Tanay Rizal. Siyempre kasama natin yung ating pamilya at yung ating extended family. Mga kaibigan natin si Mike at si Riel at si Onel. Mamaya iikot ko kayo dito sa campsite na to para magkaroon kayo ng idea. Napakaganda nung car camping area nila, napakalawak at ang pinaka-importante, malapit pa rin sa pagka-raw spot. Palaya Natural Farm. Tawad nyo na ako, ulit daddy nyo.
Grabe oh, tropa natin pre, pogi na, magaling po mag-ihaw pre. Aray ko. Ihaw na lang. Bumigay na yung ating car owning. Eh nangyari sa kanya oh. Nilipad kanina ng hangin, biglang ihip yung malakas na hangin eh. Bumalikwas. Aray ko. Wala na tayong car owning. Pero magagamit pa naman siya pansamantala. Hindi ko lang alam kung matitiklop natin pauwi bukas. Siya tapat sa mukha mo, baliw. Sarado mo. Dito ka. Uy, nakasarado na. Dito ka mag-ano. Hindi ko alam paano buksan eh. Ayaw, boy. Ba't ayaw? Ah, walang igniter. Igniter. Oo. Kanino ba to? Kay Mike? Hindi akin yan, sa kuya ko yan. Kay Mike yan no? Hey, Mike, yata. Wala igniter. Wait lang, may kukunin. Ah, meron ka? Kukunin ako, wait lang pre. Yabang! Kasi wala ni pa mo. Nasaan yung ganyan ko? Sabay wala pala. Be, meron ako niyan. Sige daw. Apple? Wala dyan. Ay, oo, kung dinala mo ng umpan. Ah, yabang. Ah, di ba? May lagay. Hindi pa yan. Wait lang, wait lang. Kompleto, Yung boy. kanila mo eh. Tingnan mo kung okay. Walang ano yan, walang igniter. Ay, ayos yun oh. Walang igniter yan. Yung ganyan ko, nawala eh. Ito yun eh. Hindi, ayan ba yun? Ito yung binigay mo sa akin. Ah, pre, palitan mo. Namin yan. Paano matanggalin to, boy? Hindi, yung isa ko mas maganda. Ikutin mo lang pre. Ah, video mo ako. Yung kaya nga sa'yo lang. Hindi, yun Yeah. yung Paano matanggalin yan? Ganito yan pre. Ikot mo lang ganyan. Yan. Tapos sa akin na yung maganda. Pangit yan eh. Ay. Ayos yan ah. Meron palang bukod dati dyan. akin. Tapos, ganoon lang din yung locking mechanism niya. Parang isa din. Pero mas maganda dito pre. Di ba kanina? Puro ganyan lang. Puro singaw-singaw lang, di ba? Puro singaw-singaw lang. Ay, Eto, may igniter to pre. Ah, sige nga. Sa ilalim bro. Oh, amazing. Uy, gago. Parang malamig ka. Hindi mo, mamaya. Kailangan natin edit natin sa On fire pala. Uy, bading. Wow. Hi po. Napatawad niya na ako, ako rin daddy niya. At least family pa rin sila. Okay din pala yung karton no, higaan. Ang sarap din pala sa likod. Tsaka pre, parang ano, para siyang kutsyon din. Ano, hindi. Oo, seryoso. Ganun pala. Kaya instead na bibili kayo ng mamahalin na ano, mga matings, to balikbayan box. 150 lang sa Pure Gold. Makapal pa, no? Pero real talk pre, masarap sa likod. Tingnan pa tayo na higa. Ay, tagal mag-alok na ito ah. Nakita niyo na ba yun? Eh, taga rin na. Diyan lang kasi sa dami. Pero nandun kami kanina. Ay, rin. Gusto mami muna, magbibideo lang si daddy. Gusto mami muna. Dali na. Sige na. Ayun, natawag ka ni mami. I had a mustache. Ah! Tapos na tayong kumain, siesta muna tayo. Pakaganda nitong camping chair ni Onel. Kung bakit ko nasabi maganda, na-adjust kasi yung kanyang headrest. Meron siyang mga adjuster dito sa baba na pwede mo siyang nakatayo talaga na ganyan, pwedeng naka-recline. Gaya nito. Ayan, pwede ka sumandal at magpahinga. Stig. Di kagaya nung sa atin na although heavy duty siya pero naka-stay lang yung kanyang
backrest sa isang certain na position. Ito, na-adjust. Ito yung button niya, tapos lilipat-lipat mo lang siya. Yan. Dito sa kabila meron din. Iba-iba na talaga yung mga lumalabas na camping chair ngayon. Pipili ka na talaga ng mas gusto mo at mas komportable. Hi po. Hindi makapag-video si Daddy. Ate, look, come here. Aw, 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 aw. Dahil ramdam na namin yung sobrang lamig dito sa Tanay Rizal. Kakape kami. Pampainit lang ba? Brewed coffee. Sa ating maiwagang coffee maker. Walang baterya yan ha. Wala ring kuryenteng ginagamit. Manual lang siya. Press mo lang to. Babagsak na yung brewed coffee natin dun sa pinaka pitchel niya. Yung filter niya yung nasa ibabaw. At hindi ka nabili ng mga filter na disposable. Kasi pino na yung kanyang filter. Kahit yung mga maliliit na giniling na kape kaya-kaya. Para sa mga mahilig magkape na. Kaso maaga maglaro-laro ka. Parang black hole mo. Lakas po. Parang itatapon yung laman ng tubig eh. Kaso? Oo. Nagdududa pa kayo kung malakas? Pre, nagiging foam na pre. Ang lakas. Yan. Self-steering mag. Andiyan lang sa pin comment pagka gusto nyo. Mamiss kayo, promise. Buslos pala no. Parang ano yan pre, makakatipid ka ng oras. Dahil wala ng araw, pwede na nating i-set up yung ating tent. Ang galing lang nitong pamukpok na to. Dati tinatawanan ko lang yung ganito Kasi sino ba naman magdadala ng pamukpok sa camping? Si Mike! Pero ngayon ko na-realize na kapag ganitong mga hard soil yung pagtatayon mo ng tent, kailangan mo talaga ng pangbaon ng pegs. Kaya okay pala to. Parang di mo sa loob. Ay, wala na ako. Ikaw nga nasa gitna eh. Ikaw pa yung wala. Hindi na natin kaya yung lamig. Kailangan na natin mag-jacket. Buti lang may jacket dito. Medyo manipis lang yung dala nating jacket. Pero alam ko magiging effective naman siya dito sa camping natin ngayon sa Tanay. Sana. Itong suot nating jacket ay windbreaker lang. Pero sa tingin ko enough na to para sa ginaw na may experience natin dito sa Tanay. Malalaman natin mamaya. Nag-jacket tayo kasi medyo malamig na. At ngayon, mag-explore muna tayo dito sa napakalawak na farm ng dragon fruit. Ganito pala yung tsura ng isang tanim na dragon fruit. Pero ito ay hindi na fruit bearing. Hindi na siguro naalagaan. Yung pinaka-poste niya. Poste ba to? Oo, tama. Para siyang poste lang na semento. Tapos, nandun yung pinakaugat niya sa baba. Doon gumagapang yung puno ng dragon fruit. Ayun na, lumalamig na. Sabi ng owner ay maabot daw ng 17 degrees yung pinakamalamig na na-experience nila simula nung pumasok yung taglamig na season dito sa Rizal. Sana ma-experience natin mamaya. Tapos yung ganda ng Pinulikat ako. Kasi yung tawa niya talagang natural na naman. Kasi makapatay siya ng Ay, tayo na ulit! Saan nanggaling ito? Galing-galing mo talaga! Galing naman mag-count pala niya. Maglaki mo lang mag-vlogger ka na. Tawag yun ako.
Para mas may future ka kaysa kay daddy. Simula pa na ngayon. Special yung lulutuin natin ngayon. Magluluto tayo ng steak. Pero hindi hindi beef. Pork lang kasi wala tayong budget. Pero meron tayong special na soup. Potato soup alaklay. Yan. Tapos meron tayong mga veggies na lulutuin. Pang 5-star hotel yung ating magiging dinner ngayon. Sana magustuhan ng ating mga kasama. Ang hirap pala mag-content kapag may kasama kang mga bata, no? Buti na lang hindi sila pwede sa raw camping. Hindi, lagi mo kasama. Mommy, watch Aya if she's Ito yung isa sa na-observe ko sa private campsite, yung experience. Kapag mga ganitong oras o anytime sa araw na wala kang gagawin sa campsite kasi nga madali kang makapwesto, maghahanap ka ng gagawin. At ang isang mabilis na gawin sa campsite ay magluto ng magluto. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit yung mga campers na mahilig sa private campsite medyo nagiging malusog na. Ito, 6 PM pa lang nagpe-prepare na kami ng dinner namin. Hindi pa nga natutunaw yung mga kinain namin ng lunch. Nagluluto na uli kami. At speaking of luto, ito yung mga menu namin ngayon. Unahin natin yung sa akin. Mainit ba? Ito ay potato soup. Mamaya ko na papakita sa inyo kasi hindi pa luto. Tapos ito sila Mike nagpe-prepare ng Yeah. pang steak yan. Ano pa gagawin mo? Yung isa, nasa ilalim yan. ilalim Nasa yung ilalim ano. yan yung pang Pati kasi nasa tokot baboy. Kasi nasa ibabaw. Tokot baboy, yun yung isa naming menu. Bukod dito sa steak na napagkamalang pamprito na kasalanan ni Mike. Yung mga menu natin ngayong araw. Gabi pala. Ito yung ating steak. Start na tayo magluto. Dito naman yung mga ingredients natin eh. Lagi ko naman niluluto to kaya feeling ko mabilis lang natin magagawa. Ito yung ating special na recipe. Pasensyahan nyo na yung ingay na naririnig nyo. Yan yung mga makukulit na batang kasama natin. Pero ano naman yan eh, joyful noise tawag dyan. Isa naman sa speaker ang marinig ko, di ba? Ingredients natin para sa ating lulutuin: black pepper, meron tayong basil leaves, butter, at salt. Pero meron tayong special ingredients. And meron tayong pale pilsen para sa magluluto. Hindi, joke lang. Ito yung pale natin o yung ating beer. Ito yung gagawin natin pampalambot dun sa ating meat. Ginagawa ko to kapag nagluluto ako ng steak na parang style na prito, hindi siya grilled. Bago mo lagyan ng butter, buhusan mo muna ng kaunting beer para maging malambot yung meat. Saka mo siya bubudburan ng yung mga ingredients. Sekreto daw to ng mga master chef. Ewan ko kung totoo. Pero okay naman, lumalambot naman talaga yung meat. Throw the bags in the bag. Hit the road before dawn. Coffee breath, cracked windows, singing old songs half wrong. Steak. This love for camping will last forever. Mud on our boots, sleeping under bad weather.
isang kagandahan sa campsite na to na talagang stricto sila sa sa quiet hours. Talagang ini-implement nila. Kahit na may okasyon o ano yung sineselebrate ng campers na nandito, mini-make sure talaga nila na wala nang unnecessary na ingay. Maliban sa mga minimal na kwentuhan, chikahan. Normal. Kaya isa rin yan sa rason kung bakit pinili ko tong spot na to ngayon. Bukod sa yung spot na to ay malapit sa isang criteria na hinahanap ko sa isang private campsite, yung pagiging raw ng lugar, yung katahimikan ng campsite, isang factor din yan. Kaya tinan mo, tahimik lang kami nagkukwentuhan. Quiet on the set. Check mo yung message ko sa'yo. Nag-chat ako. Sinap ko na lang. Mag-reply ka naman. Kaya malamig, nalalamig ba? Sa atin, yung nag-tent tayo, yun ang pinayan ka? Oh, yun ang pinakamalamig. Oo, sa akin. Kasi habang nagbumotor ako, Yung nakitulog kayo sa waiting shed. Good morning. Makalamig. Binabawi ko na yung sinabi ko kahapon na hindi ko kailangan ng jacket. Kulang pa pala tong jacket ko. Makalamig. babait ka din sa akin. Box ng siko. Hindi mo pa ako makininong. Eh di ba sabi ko hindi ko kailangan ng jacket. Binabawi ko na pala. Hina nila lang. Lamig. Ah! Ah! Grabe. Ganyan pala yung pakiramdam pre nung naka-aircon ka pero wala kang iniintinding bayarin. So, yung organic. Oo. Organic na aircon. Kasi di mo mapatay eh. Solar light. Solar lang. Okay na yun, na-adjust. Pwede ka na mag-adjust dun sa... Ikaw na lang mag-a-adjust. Bro, mainit na to. Big. Good morning. Daddy. Did you turn on the aircon? Hindi ko nga ma-turn off na eh. Kaya nga eh. Sinong last mag-wake up? I wake up. Sinong last? Who's the last one to wake up? Ako? Daddy always na lang Si ate kaya. Ito pala yung kanilang CR. Marami. 1, 2, 3, 4 na cubicle. Tapos yung loob ng CR. Yan. Aliwalas at malinis. Tsaka may tubig. Sa mga gilid naman dito may mga wash area. Yan, may shower, tapos may faucet. Tapos sa kabila naman yung kanilang hugasan. Ito yung kanilang hugasan dito. Ganda rin at malapit lang din sa pinaka camping area. Ayun yung camping area, yung malawak na yan. Tapos may sariling CR dito. Bukod dun sa pinaka main area nila na merong mga parang mga transient houses na pwede nyong rentahan. Pero kung gusto nyo ng mas tahimik at solo nyo yung spot, I mean, hindi naman solo kasi nagkataon lang din siguro na konti lang yung nagka-car camping ngayon kahit weekends. Pero kung gusto nyo yung medyo malayo dun sa karamihan na nagka-camp, yung ganito yung vibes, yung parang
raw camping area pa rin yung ma-experience nyo. Mas okay dito sa pinaka camping o car camping area nila compared dun sa may mga bahay-bahay. Pero kung trip nyo naman yung accommodation yung style, ay meron din naman dun. Lamig. Sabi ko sa inyo, ito yung best season para sa car camping dito sa Rizal. Kasi apakalamig talaga ng gabi hanggang madaling araw. Wala na yung ating car owning. Bumigay na. Kahapon kasi nung nagsiset up tayo, bumuhos yung, dumaan yung malakas na hangin. Tapos, nabuwal yung yung ating owning. Kaya, ito, bumalikwas to, natupi. Ito, baluktot. Yung pinaka-case niya, baluktot din. Pero, ang tagal na nitong nakapag-serbisyo sa atin. Sayang lang. Well, ganun talaga. Lahat ng mga gamit may lifespan lang yan. Siguro hanggang doon na lang yung lifespan ng ating owning. Daddy, Po. Ha? I'm hungry. You're hungry? Sige, eat ka na doon ng hotdog. Dali, kuha ka na ng hotdog doon. Ayun nga, wala na tayong owning. Pwede pa naman siyang gamitin, pero hindi ko alam kung matitiklop pa natin at malalagyan ng cover kasi nga naka-bend na yung pinaka-frame niya. Pero gaya nga nasabi ko, lahat ng material na bagay may lifespan lang yan. At hanggang dito na lang siguro siya. Kaya okay lang. Malay mo, may papalit at may bago tayong magagamit na owning soon. Sana. I was all to see you, and my eyes again. I finally hear. Oh. Try nyo yung ganitong sausage, breakfast sausage, kaysa sa typical na yung mga hotdog natin sa umaga. Maiba lang. Sarap. Tapos may sunny side up na itlog. Are burning bright. I will stay in the morning. I will know. Meron pala ang ilog dito sa Palaya. Actually dito lang sa katabi ng ng car camping site. River na. Parugtong to ng natin river kung di ako nagkakamali. Hindi namin. I need to pee. I'm going to back. I need to pee. Ganda yung pagkababaw niya Ga-enjoy yung mga bata. Para lang siyang nasa mababaw na swimming pool na pwede kang umupo-upo at humiga. Pakalamig pala tubig. Di pa tayo dito sa may pinaka flowing water nila. Ito mas maganda. Ito medyo mas malalim. Hey, yo! Throw the bags in the bag. Through before dawn. Coffee breath, cracked windows, singing old songs half wrong. This love for camping will last forever. Mud on our boots, sleeping under bad weather, laughing in the dark till we lose our voices. Hearts set free in the smallest choices. This love for camping will last forever. Yeah, forever. Isang masayang
isang car camping experience na naman yung nagawa natin. At this time, kasama na talaga yung pamilya natin at yung iba nating mga kaibigan. Masaya rin pala na kahit pa paano na-experience natin yung ganitong bagay. Iba yung saya na naidudulot kapag kasama mo yung pamilya mo. Enjoy na yung mga bata sa activity at sa mga ginagawa natin sa pagka-camping. Nagkakaroon pa tayo ng documentation kumbaga sa mga masasayang bagay na nangyayari sa pagkabata nila. Yun kasi yung isa sa mga nilook forward ko na balang araw mapapanood nila yung video na to at parang magbabalik tanaw sila sa kung gaano naging masaya yung kanilang pagkabata at kung gaano nila na-enjoy yung pagka-camping. This love for camping will last forever. Mud on our boots, sleeping under bad weather, laughing in the dark till we lose our voices. Hearts set free in the smallest choices. This love for camping will last forever. Yeah, forever. Dito ko na tatapusin yung episode natin ito at kung umabot ka sa puntong ito, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating car camping experience kasama yung ating pamilya at iba pa nating kaibigan kung saan mang campsite tayo mapadpad. Isiguraduhin ko sa inyong sulit at budgetarian yung ating campsite na susunod na bibisitahin. Maraming salamat at sana nag-enjoy kayo. Kita-kita ulit tayo. This love for camping will last forever. Mud on our boots, sleeping under bad weather, laughing in the dark till we lose our voices. Hearts set free in the smallest choices.